Gamit ng mga lokal at banyagang organisasyon ng tanging layunin ay gawing katanggap-tanggap sa populasyong Pilipino ang makabagong paraan ng pagpaplano ng pamilya mula artificial contraceptives hanggang abortive medicine. Noong nakaraang linggo, pinatunayan ko po ang mga sumusunod na punto. Una, na ang RH Bill ay isang batas na idinidikta ng mga banyaga. Pangalawa, na pinopondohan at ginagamit ang iba't ibang organisasyong lokal para i-pressure ang mga mambabatas na ipasa ang nasabing bill. At pangatlo, na nililinlang ang ating bansa ng mga organisasyong ito sa pamamagitan ng mga mali at mapagpanggap na mga impormasyon. Ngayong araw na ito, Ginoong Pangulo, kung mamarapatin nyo, nais ko pong magpatuloy sa ikatlong bahagi ng aking turno en kontra. Pinaniniwala po tayo na ang batas na ito ay tungkol sa reproductive health concerns ng ating kababaihan. Isang paraan para pababain o pababain ang bilang ng mga namamatay mula sa napakahirap na prosesong pinagdaraanan ng katawan ng babae sa pagbubuntis at panganganak. Sa madaling sabi, ayon po sa mga sponsor ng bill na ito, nilalayon ng batas na iligtas ang buhay ng mga ina at ng kanilang hindi pa nasisilang na mga sanggol. Ang interesado po akong malaman ay kung papaanong mahahadlangan o mababawasan ng artificial contraceptives na ito na walang dudang walang medicinal value at hindi rin nakagagamot ang mga insidente ng pagkamatay ng ina sa panganganak. Kung totoo man na ito ay isang reproductive health bill, paano makakapagligtas ng buhay ang mga gamot na isinusulong ng batas na ito? Ang totoo, mali po ang denominasyon ng pamagat ng batas na ito dahil unang-una, isa itong population control bill. Nilalayon itong paliitin ang ating populasyon sa pamamagitan ng mga contraceptives at iba pang birth control methods. Siyempre, hindi po nila gustong mahalata natin ito, kaya nila ginagamit ang terminong essential medicines para tumukoy sa iba't ibang birth control supplies at device. Pero nung huli kong pagsangguni sa diksyonaryo, ang definisyon po ng medicine ay substance or preparation to treat a disease. At ang disease naman ay nangangahulugan ng abnormal body condition that entails functioning and can usually be recognized by signs and symptoms. Pero may tuturing bang medicines itong contraceptives, intrauterine devices, condoms, injectables, at ang iba pang tinatawag na legal at ligtas na produkto at kagamitan para sa pagpaplano ng pamilya? Makagagamot ba ang mga ito ng karamdaman o makakapawi ng sakit o kaya may kakayahang makapagpagaling? Siyempre, Ginoong Pangulo, ang sagot po ay tumataginting na hindi. Pero bakit natin kailangan talakayin ng mga hindi naman nakakagamot at nakakagaling na contraceptives, intrauterine devices, injectables, etc., condoms, at iba pa mga produkto ang kagamitan para sa pagpaplano ng pamilya kung wala naman itong kinalaman sa reproductive health? Ang totoo kasi, Mr. President, ang sinasalang natin ngayon ay isang population control bill katulad nung naunang tinukoy ni Senate President Juan Ponce Enrile. Sabi nga po niya, magaling ang pagkakapackage sa bill na ito. Populasyon ang nasa sentro ng nakahaing panukalang batas. Dahil ang mga terminong ginamit sa sponsorship speech po, gaya ng fertility rate, pati na ang istatistika sa populasyon, kamatayan,
at kapanganakan ay pawang gana o functions ng populasyon. Mapapansin ring mahusay at maingat ang pagkakapili ng mga salita sa panukalang batas na gumagamit ng mga neutral na salita na tumitimo sa isip ng mga mambabasa. Pero wala namang tiyak na definisyon. Bagamat nilatag ito bilang Reproductive Health Bill, isang makitid na aspeto lamang ng Reproductive Health Program ang pinatutungkulan nito. At hindi ang kalusugan sa kabuuan. Hindi lamang ito pambansang polisiya sa reproductive health, kung hindi isang polisiya sa populasyon. Dahil hindi tayo makakabuo ng isang sitwasyon kung saan tatapyasin ang laki ng mga pamilya nang hindi pinaliliit ang populasyon ng bansa. Kaya ang kalalabasan ay ang paggamit ng birth control bilang instrumento para paliitin ang populasyon. Ito ang tunay na layunin ng panukalang batas na ito. Mapapansin na humahad lang sa paglabas ng egg cell o pumapatay sa sperm cell ang karamihan ng mga contraceptives na binanggit sa nakahaing panukalang batas. Walang ibang silbi o pakinabang ang mga produkto at kagamitang ito sa reproductive health ng mga kababaihan at kalalakihan, maliban sa hadlangan ng pagkabuo ng buhay. Parang ang dating, huwag magbuntis, huwag mag-anak, ergo, no maternal death. Ginamit ng sponsor ng panukalang batas ang pariralang enable individuals and couples to have the number of children they desire with due consideration to the health. Doon po sa kanilang sponsorship speech. Ang bill na ito hindi tungkol sa pagpapahalaga sa reproductive health ng ating kababaihan, kung hindi tungkol sa pagkontrol ng demografiya at populasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at sadyang pagpapaliit sa laki ng pamilyang Pilipino. Kaya naman, pasintabi lang po sa mga sponsors ng nasabing bill. Alam kong hindi naman sila nag-imbento nung term na ito eh. Ngunit kailangan ko sabihin na ang terminong reproductive health ay obra maestra sa panliling lang. Isa itong mautak at masisting pagkubli sa pangunahing layunin ng batas, ang birth control bilang paraan para paliitin ang populasyon ng ating bansa. Ngayon po, Ginoong Pangulo, kung ang bill na ito ay isang population control bill, it begs the question, ika nga, bakit overpopulated ba Pilipinas? Kailangan na ba talaga nating ganitong batas upang mabawi ang paglago ng ating populasyon? Kung maituturing mang suliranin ito ba ang nararapat at pinakamahusay na solusyon para dito? Sinasabi po ng mga nagsusulong ng RH Bill na overpopulated na raw ang Pilipinas at kinakailangan na ng gobyerno na magsagawa ng mga drastikong pamamaraan para makontrol ang populasyon ng bansa, dahil kung hindi, mananatili tayong mahirap na bansang kapos sa kaunlaran. Ginoong Pangulo, hindi po ako sumasang-ayon sa mga ideyang ito nang walang basihan at matibay na saligan. Hindi po overpopulated ang bansa natin. Mapapatunayan ito ng mga otoridad at eksperto sa larangan ng demografiya. Isa sa kanila itong si Dr. Rosalinda Valenzuela. Sa kanyang librong A Paradigm for Demography, pinahayag niyang hindi labis ang populasyon ng Pilipinas, kundi hindi pantay-pantay ang distribusyon ng populasyon sa ating bansa. Napansin po ni Dr. Valenzuela na batay sa datos sa populasyon ng bansa noong 2007, may mga probinsyang hindi ganoon karami ang naninirahan kumpara sa ibang lalawigan. Dagdag pa rito, patuloy sa pagbaba
ang fertility rate sa bansa mula pa noong 2000, kung kailan naitala sa 3.48 hanggang sa 3.19 noong 2011. Napakalaki po ng ibinaba nito mula sa 7 noong 1960. Pati na din ang ating population growth ay bumaba na po mula 2.07 hanggang sa 1.9 or 1.90% sa 2010. Dito, masasalamin ang pagpili at pagpapasya ng kababaihan sa pagdadalang tao sa nakalipas na mga taon nang walang pakikialam o panghihimasok ng Estado na siyang mangyayari sa RH Bill, yung panghihimasok. Noong 2006, ang prevalence rate ng contraceptive sa ating bansa ay 51% na po. Ngayon po, samantalang maaaring totoo ang overpopulation sa Metro Manila, ay hindi naman po ganito ang sitwasyon sa marami pang lugar sa bansa. Ayon po kay Dr. Bernie Villegas, isang respetadong ekonomista, sabi niya, the squatters areas with large families in the Metro Manila area are only a consequence of at least 3 decades of erroneous policy of utterly neglect rural development. Wala po itong kinalaman sa pagtaas o fertility rate sa bansa. Kanyang artikulo, sinabi ni Dr. Villegas na overpopulated ang National Capital Region sapagkat sa loob ng maraming dekada, ginamit natin ang karamihan sa ating yaman sa pagkamakalikha ng mga industriyang inward-looking at naghahangad ng import substitution. Di nagtagal ay bumagsak din naman ng masabak doon sa kompetisyong pandaigdigan sa pagtatapos nung nakaraang daang taon. Nung mapasukan na ang inyong lingkod ay bumoto laban doon sa GATT at WTO na yon. Lumalabas ngayon, kami na naman ang tama. Kaming kukunting bumoto against it. Ayon sa kanya, kung inilaan lamang sana natin ang mga yamang yon sa pagtatayo ng mga farm-to-market roads, sa mga sistema ng irigasyon para sa lahat ng uri ng pananim, ay hindi lamang sa palay, sa mga post-harvest facilities at iba pang infrastrukturang rural sa ngayon. E di sa ngayon sana mas mataas pa ang per capita income natin sa Thailand, Malaysia, Indonesia. Sapagkat nakauna na po tayo noon pa lamang dekada 50 bilang pinakamaunlad na ekonomiya ng rehiyon. Sana po, unawain muna nating mabuti ang tunay na kalagayan ng bansa natin bago tayo gumawa ng mga hakbang na sa huli tayo rin naman ang mapapahamak. May mga gamot na nakakapagbigay ng panandaliang ginhawa, pero permanente ang nagagawang pinsala na makikita lamang sa kalaunan. Ginoong Pangulo, mga kasama sa Senado, marapat lamang na matuto tayo mula sa ibang mauunlad na bansang nakararanas ngayon ng negatibong epekto ng maling polisiya sa pagkontrol ng populasyon. Batid ng halos lahat ng mga bansang mauunlad ng ekonomiya tulad ng Germany at iba pang bansa sa Europa, ang Estados Unidos, Japan at Singapore ay kumakaharap sa panganib na dala ng bumababang populasyon dulot ng agresibo nilang kampanya sa pagkontrol ng populasyon at pagsuporta sa contraceptives bilang paraan para kontrolin ang birth rates. Pinagdurusahan nila ngayon ang pagkakaroon ng tinatawag na aging population at hindi na nila masusustinahan ang kinakailangang lakas paggawa para mapanatili ang sigla ng kanilang ekonomiya at maprotektahan ang kanilang interes sa seguridad. Nasa bingit na po ng malawakang pagbagsak ang demografiya ng Japan. Ang populasyon nitong 127 million ay huminto na sa paglago. Kung magpapatuloy ang birth rate ng ganitong level nila ngayon, di magtatagal, lilit ito sanhi ng napakagbagal ng paggalaw. Ayon sa pagtansya ng UN, na kasama sa mga nagtutulak nito,
Sa taong pong 2050, bababa ng 35 million ang tao ng Japan kumpara sa populasyon nito sa ngayon. So ang 92 milyong Hapones na mananatili ay ang mga nasa gitnang edad na 54. Samantalang bubuin ng mga may edad na 75 to 80 na bumubuo ng pinakamalawak na pulutong. Ang ratio ng mga manggagawang may edad na 20 to 65 hanggang sa magre-retiro ay babagsak sa isa laban sa isa na lang. Sa panahong yun, maliban na lang kung magkakaroon sila ng biglang pagtaas ng fertility, halos sigurado na ang demograpikong pagbagsak ng Japan. Lalo pat sa projections, pinakikita na nakakaunti na lamang ang mga kababaihang nasa edad ng panganganak. Kaya di maiiwasan ang pagbilis ng pagbagsak ng populasyon. Hindi makakaiwas ang iba pang bansa sa Asia sa banta ng trahedya sa populasyon na maaaring tumama sa Japan. Ang apat na tigre ng kaunlaran, Taiwan, Hong Kong, South Korea at Singapore, ay nangangamba mismo sa ganitong panganib. Kaya sila nagre-remedyo na. Ilang taon na ito na bumaligtad sila, bumitaw na sila sa kaisipang ito at nagdadagdag sila ng populasyon. Nagre-remedyo na sila, tayo nagpapaloko pa. Sa loob ng ilang taon, may average na 1.7 na anak ang mga babaeng Tsino. Isang napakababang birth rate. Inaasahan sa taong 2020, ang mga nasa gitnang edad ng China ay mas matanda pa kumpara sa Estados Unidos. Sa pagitan ng ngayon ng 2025, ang bilang ng mga taong higit 60 years old ay nakatandang magdoble ng dami mula sa 140 million pataas patungong 300 million. Inaasahang dahil rito, mawawala ng China ng 1/4 ng populasyon nito sa bawat henerasyon ng populasyon nito pagsapit ng kalagitnaan ng siglong ito. Sino sinisisi ng congressman na Amerikano? Ni Congressman Christopher Smith. Sinisisi niya rito pagkabola sa China doon sa One Child China policy ng United Nations Population Fund na nagtutulak nitong RH Bill sa atin. Dumako tayo sa Estados Unidos bilang Pangulo. Ang Estados Unidos, kinakikitaan ng mga paghahanda para maiwasan ang geryatikong bitag na ito na lumalamon sa populasyon ng mga bansang mauunlad. Ang birth rates na bumaba sa 2.1, sa Amerika po ito, dulot ng kanilang legalisasyon ng abortion noong 1973. Unti-unti na pong bumabalik sa normal nitong nakaraang mga taon. Bakit po? May kinalaman ito sa maluluwag na tax breaks na sinasamantala ng mga mag-asawang Amerikano na may maliit pang anak noong kalagitnaan ng dekada 90. Natunugan din ng Amerikanong maliit itong programang depopulasyon eh. Kaya bawat batang pinanganganak noong 2007 ay may katumbas na karagdagang $4,650 sa bawas na sakita sa kanilang magulang at karagdagang $1,000 na kredito sa kanilang tax liability ang binibigay ngayon ng gobyerno ng Amerika sa mga Amerikano. Ang positibong resulta nito ay halos pagkakaligtas sa income tax ng pamilyang Amerikano na may 2 o higit pang mga supling. Ganun din pong ginagawa na Singapore ngayon eh. Pag mas maraming kang anak, mas bibigyan ka ng tulong ng gobyerno. Ang Estados Unidos at ibang maunlad na bansa ay naglatag na ng pamamaraan para pangunahan ang pagbaba ng fertility sa mga bansang kabilang sa ikatlong digdaigdig katulad natin. Ang mga mahihinang bansang umaasa sa Estados Unidos, Europa para sa tulong pinansyal, seguridad pang-militar at lagusan sa mga merkado ay dinidiktahan para magpatupad ng mga antenatal measures gaya ng paggamit ng contraceptives hanggang sa puwersahang mga programa ng sterilization.
sterilization. Nakabatay po ang RH Bill sa mga sablay na datos ukol sa population growth at fertility levels. Binabaliwala nito ang negatibong epekto sa ekonomiya at lipunan na nagkakaedad ng populasyong dinaranas po ng maraming mauunlad na bansa. Kung gagamitin natin ang katiting na resources na lamang natin sa birth control, magsusulong tayo ng di kanais-nais na epekto ng depopulasyon. Mr. President, ang mahirap, mali na nga sabihin kailangan magbawas ng populasyon at gusto pang mangyari ng mga nagtutulak ng bill na ito, ay isisi ang paglago ng populasyon sa kahirapan ng bansa. Siguro, dahil mas madali nga naman nilang makumbinsi ang mga Pilipino na pumayag na ipasa ang RH Bill pag sinabi nilang ang sagot sa kahirapan ay ang pagbawas ng populasyon. Ang sagot sa kahirapan, Ginoong Pangulo, ay trabaho, edukasyon, pabahay at kalusugan at hindi ang pagbabawas ng bilang ng mga anak ng mga mahihirap. Nagkakaisa ang mga ekonomista sa kanilang paniniwalang sa usapin ng ekonomiya. Ang problema ng kahirapan ay nakatali sa di pantay na distribusyon ng yaman at kaunlaran at may mabigat na pagkiling pabor sa pagtutuon ng yaman at kaunlaran sa mga urbanisadong lugar tulad ng Metro Manila at iba pang mga syudad. Nagsasagawa po ang National Statistics Office ng periodic survey ng family, household at income expenditures. Ito po ang nagbibigay ng batayang estatistiko sa pagtansya ng paglaganap ng kahirapan sa Pilipinas. Sa nakalipas na 10 taon, ang poverty incidence ay tumaas at bumaba, samantalang ang populasyon ay patuloy na lumalaki, bagamat bumabagal ang pag-usad. Ito ay indikasyon po ito na walang kinalaman ang paglaganap ng kahirapan sa paglago ng populasyon. Mas may kakabit pa ito sa pamamahala ng ekonomiya ng ating bansa, sa pakikipagtagisan natin sa pandaigdigang merkado at iba pang mga salik. Isa sa mga salik na kailangan nating kilalanin sa paglaki ng ating populasyon ay ang paghaba po ng buhay ng tao. Gaya nga na sinabi ng scholar na si Stephen Mosher sa kanyang aklat na Population Control, Real Costs, Illusory Benefits. Sabi niya, our numbers didn't double because we suddenly started breeding like rabbits. They doubled because we stopped dying like flies. Nabasa ko po ito dahil pinakita po sa akin ni Senate President Enrile ito. Ang ibig sabihin po nito sa Tagalog, ang numero natin hindi dumoble dahil wala tayong ginawa kundi magpandali. Nakaparang kuneho, kundi nagdoble kasi tumigil tayong mamatay na para mga... They doubled. Bumaba po ang antas ng fertility. Mula po sa karaniwang 6 na anak nung araw, kada ina, noong 1960, patungo po sa 2.6 na anak, kada ina na lamang nitong 2002. Yun po yung average. Kumaba ang life expectancy ng tao mula sa 46 na taon mula noong 1950 to 1955, umakyat ito sa 65 noong 2000 hanggang 2005. Pinaka-dramatiko ang pagtaas ng life expectancy sa mga bansang hindi gaanong maunlad. Bumaba po ang buhay ng mga tao rito mula 41 hanggang 63.5 years. Ginoong Pangulo, isirapan at pagkagutom ay hindi nanggaling at hindi rin pinalalala ng overpopulation, kundi ng mga maling polisiya sa ekonomiya, di mahusay na pamamahala
at sistematikong korupsyon. Napakaraming mga pag-aaral sa ekonomiya ang nagpakita na walang ugnayan ng populasyon, kahirapan at GDP growth. Pinapakita ng estatistiko ng Food and Agriculture Organization na nalampasan pa nga supply ng pagkain sa Pilipinas ang population growth rate sa pagitan ng mga taong 1960 hanggang 2002. Ginoong Pangulo, kontra mahirap po itong bill na to. Hindi po ito propol katulad ng sinasabi ng iba. Kontra mahirap po dahil hinahangad nitong bawasan ang bilang ng mga anak ng mahihirap na pamilya para lutasin ang problema sa kahirapan. Sa paggawa nito, naroon ng diskriminasyon laban sa mahihirap at sa mga marginalisadong nais nating tulungan. Tila sinasabi ng panukalang batas na ito na maaaring mag-anak ng kasing dami ng gusto nila ang mayayaman, pero mahihirap, hindi maaari. Sa halip, kailangan nilang limitahan ang bilang ng kanilang anak sa kaya lamang nilang suportahan. Sa makatwid, pailalim sa polisiya ng Senate Bill 2865 ay ang paliitin ng populasyon ng ating bansa upang bawasan ang bilang ng taong makikibahagi doon sa tinatawag na economic pie. Sa halip na palakihin ang economic pie ng paghahati-hatian sana ng lahat. Kumbaga sa breakfast table, merong pagkain sa breakfast, kakain po tayo. May mga dumarating na bisita, ang sasabihin po natin, huwag niyong papasukin yung mga bisita dahil makikikain pa. Imbis na ang sabihin natin, dagdagan niyo yung pagkain dahil merong makikikain pa. Ang nararapat sanang polisiya ay ang pagbubukas sana ng ating bansa sa malalaking lokal at dayuhang investments na makakalikha ng mga trabaho sa halip na kontrolin ang panganganak para paliitin ang populasyon. Ang pagpapaliit ng populasyon para makalikha ng imaheng ng kaunlaran ay isang mapanlinlang na paraan ng pagharap sa kahirapan at isa ring politikal na panlilinlang sa mga tao. Sa halip, ang nararapat nating gawin ay bigyan ng mga mag-asawa ng trabaho, pagkakakitaan, impormasyon at edukasyon para malasap nila ang pakinabang ng kaunlaran. Sa halip na paglaruan ng sigla ng ating sambayanan, katulad po na sinabi ko, sagot sa kahirapan, trabaho, edukasyon, pabahay, kalusugan, hindi contraceptive. Mr. President, mga kaibigan, kailangan may gabay o giya sa pagdidisenyo ng mga polisiya sa populasyon na may pagpapahalaga sa pagpapalit ng mga mamamatay na Pilipino para hindi mawasak ang sigla ng buhay ng ating bansa. Ang isyong kinakaharap natin ay ang totalidad ng lipunang may sarili at natatangi mga interes, gaya ng pagpapahalaga sa integridad at seguridad ng bansa, ang pagpapanalitili ng kabuhayan sa sambayanan at ang kalusugan sa kondisyon ng pananalapi upang makagalaw itong bilang iginagalang at umiiral na estado bukod pa sa ibang konsiderasyon. Kung nais natin talagang harapin ang mga isyu ng kahirapan at hindi pantay na distribusyon ng ating populasyon, panahon na kung gayon para tutukan natin ang pagtatama ng ating pagkiling laban sa pagpapaunlad, agrikultura, mga labor-intensive na industriya at sa mga small and medium enterprises, mga pagkiling na pinatatag ng ilang dekada ng maling polisiyang. Mr. President, ang mga mahihirap nating kababayan sa mga nayon at lalawigan ay nangangailangan po itong mga nakarayari talaga. At pag sila kinausap nyo, sasabihin sa inyo, nangangailangan sila ng maraming anak. Kailang mga kamay ng mga anak na ito, ang nilang natatanging kayamanan. Labisan, nakawalang pakialam buhay kung sasabihin natin ang isang magsasakang may ilang ektaryang sakahan na dapat hanggang 2 lang ang maaaring ianak niya. Napabayaan na nga siya ng Estado.
kaya nagtitiis sa lubak-lubak na daan, sa kawalan ng irigasyon, sa kawalan ng pasilidad. Kailangan niya ng mga kamay na tutulong sa kanya sa paghahanap buhay. Sa pamamagitan ng mga dekalidad na infrastruktura at mahusay na edukasyon, mawawala ang pangangailangan niyang mag-anak ng marami at magkakaroon ng mga natural na puwersang lilika ng mabilis na paghupa ng fertilidad. Hindi na mga kailangan ng pamahalaang pampupulasyon ng ating bansa. Katulad po nung sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan, development, especially of the rural area, is indeed the best contraceptive. Sa pag-apuhap po sa kaunlaran nating nararapat ituon ang ating panahon at lakas kung tunay nga tayo nagmamalasakit sa kabutihan ng ating bansa. Ngayon, Ginoong Pangulo, para nga ma-facilitate na at hindi na humaba ito dahil pinagbibintangan pa kami ng delay, itutuloy ko na ho yung final chapter in part 4 nitong aking turno in kontra. Patapos po doon sa part 3, na aming pinatutunayan, hindi overpopulated ang bansa. Kaya walang mahigpit na pangangailangan para pilitin ang ating populasyon. Makikitang, at sinabi rin po natin, makikitang ang nakahaing panukalang batas sa isang population control bill at hindi isang reproductive health bill. Walang direktang kaugnayan ng populasyon sa antas ng kahirapan. Ngayon, hayaan niyo po ako magpatuloy sa ika-4 at panghuli bahagi ng aking turno in kontra. Nais ko pong patunayan na walang pangangailangan para sa panukalang batas na ito at isa lamang itong pag-uulit ng nilalaman ng ibang batas. Sa kanila pong pangwakas na argumento, umapila ang mga ginagalang na sponsors ng Senate Bill 2865 sa kamarang ito na ipasa ang panukalang batas na ito dahil ilang dekada na raw po ito nakabinbin sa Kongreso. Ang dahilan kung bakit ipinasa o ang dahilan kung bakit hindi ipinasa ang mga nakaraang Kongreso ang panukalang batas na ito ay dahil nga wala pong pangangailangan pa rito eh. Nais ko pong isa-isahin ang nakapaloob sa RH Bill para mapakita sa inyo na walang mahigpit na pangangailangan para ipasa natin to. Ilalatag ko po ang mga probisyon sa RH Bill na katanggap-tanggap sa marami. Ito rin po ang mga probisyon na hindi ko po tututulan at hindi ko tinututulan o hinahadlangan. Ito po ang mga sumusunod. Una, pagkuha ng skilled health professionals para sa maternal health care, pati na rin ang skilled birth attendants. Pangalawa, ang probisyon sa emergency obstetrics at newborn care. Pangatlo, ang pagsusuri ng maternal death. Pang-apat, pagkakaroon ng PhilHealth benefits para sa mga seryoso at mapanganib na kondisyong pangreproduksyon. Panlima, pagkakaroon ng mobile health care service. Pang-anim, pagsasanay at pagpapatibay ng kakayahan ng barangay health workers. At pampito, ang mga responsibilidad ng employers. Inuulit po, wala po akong makikitang dahilan para kontrahin ang mga nasabing probisyon o nabanggit na probisyon sa RH Bill. Hindi na kailangang magbalitaktakan pa kung nararapat ba o hindi ang mga nasabing mga puntong ito para sa ating kababaihan at para sa mga sanggol na kanilang isisilang. Ngunit, ito po ang problema ko. Ang lahat po ng nabanggit ko, kasalukuyang nakapaloob sa mga batas, administrative orders, presidential decrees, executive orders, at ibang programang pinatutupad na ng ating pamahalaan, partikular na ang Department of Health. Hayaan po niyong banggitin ko ang mga kasalukuyang batas, administrative orders, presidential decrees, programa ng pamahalaan na tumututok at tumutugon sa pangangailangan ng bansa kaugnay sa reproductive health. Ito po mga sumusunod. Una, Republic Act 9710, an act providing for Magna Carta for women. Number 2,
Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Children. Number 3, Public Act 8504, Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. AO 2008-0029, Implementing Health Reforms for Rapid Reduction of Maternal and Neonatal Mortality. Panlima, Children's Health Program of the Department of Health. Pang-anim, Family Planning Program of the Department of Health. 7, Prevention and Management Control of Abortion and its Complication. Pang-walo, Presidential Decree 965 or a decree requiring applicant for marriage license to receive instructions on family planning and responsible parenthood. RA 7883, Barangay Health Workers Benefits and Incentives Act of 1995. 7160, the Local Government Code. AO 2010-0036, the Aquino Health Agenda, Achieving Universal Health Care for All Filipinos. Panlabindalawa, Women's Health and Safe Motherhood Project ng DOH. Panlabintatlo, Republic Act 8504, Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. Panlabing-apat, Republic Act 75, National Health Insurance of 1995. Panlabing-lima, Republic Act 9502 or Cheaper Medicine Act. Panglabing-anim, Executive Order 453, directing the enrollment of 2.5 million indigent families pursuant to EO 276. Panlabing-pito, AO 2010-0010, ang revised policy on micronutrient supplementation to support achievement of 2015 MDG targets to reduce maternal deaths and address micronutrient needs of other population groups. Panlabing-walo, Botika ng Barangay Program of the DOH. Panlabing-siyam, PD 79, Revising the Population Act of 1971. Pandalawampu, PhilHealth Circulars and Policy Guidelines. Pandalawamput-isa, the CCT Program of the DSWD. Pandalawamput-dalawa, PD 79, Revising the Population Act of 1971. At pandalawamput-tatlo, Administrative Order 2012-0009. It's a national strategy towards reducing unmet need for modern family planning as a means to achieving MDGs on maternal health. Andiyan dyan po lahat yan. Mr. President, sa dami po ng mga binanggit ko po mga batas at programa ng pamahalaan, makikita natin na hindi ang kawalan ng batas ang problema sa reproductive health ng bansa. Marami po tayong mga batas na mas malawak, mas matatag, mas detalyado kumpara sa RH Bill. Sa mga tweet, ang problema ko po rito ay hindi ang kawalan ng batas, kung hindi ang wasto, epektibo at mabisang pagpapatupad ng mga batas na mayroon na tayo. Tungkulin po ito hindi ng Kongreso, kung hindi ng ehekutibong sangay ng ating pamahalaan. Lahat po ng magagandang layunin at adhikain ng mga may akda ng RH Bill ay maaaring makamit at maisakatuparan sa pamamagitan ng epektibo at mabisang pagpapatupad ng mga batas na mayroon na tayo sa kasalukuyan. Ginoong Pangulo, mga mahal kong kasama, kung siseryosohin lamang po at tututukan ng DOH ang implementasyon ng Magna Carta for Women at ng iba pang batas na mayroon na tayo, hindi na sana natin suliranin ang maternal health at wala na sanang pangangailangan ng sponsors ng RH Bill na intindihin ang sinasabing kahabag-habag na kalagayan ng kababaihang Pilipino. Sa mamamagitan ng mga nabanggit na batas, partikular na sa Magna Carta for Women, ay matagal na po tayong tumutupad sa ating mga obligasyon sa ilalim ng mga international treaties at conventions patungo sa usaping reproductive health. Implementasyon po ang kailangan. Ay dumako po tayo sa probisyon ng RH Bill na sinasabi naman po na sabi po ng mga may akda na wala sa mga kasalukuyang batas o programa ng ating pamahalaan.
Patungkol po sa pagpaplano ng pamilya, Section 7 ng RS Bill. Sinabi din po nila ito din. Ito ang definisyon ng family planning na inilatag sa Section 4E. It refers to a program which enables couples and individuals to decide freely and responsibly the number and spacing of their children and to have information and means to do so and to have access to a full range of safe, affordable, effective, and modern methods of preventing or timing pregnancy. Ito pong probisyong ito marahil ang sinasabi ng mga nagsusulong ng bill na ito na siyang magbibigay sa bawat isa ng freedom of choice. Kalayaang pumili at magpasya ng bilang ng iaanak. Kalayaang pumili at magpasya tungkol sa pagitan ng panganganak. At kalayaang pumili ng family planning methods na naaayon sa sariling paniniwala at kakayahan. Magandang pakinggan po eh. Pero meron na rin po tayo nun. Freedom of choice. Abay, kailan po ba pinagkait yung kalayaan ito? Bawal ba yun ngayon? Sino po ba sa bansang ito nakaranas ng pagkaitan ng kalayaang pumili ng bilang ng kanyang anak? Kung kailangan siya manganganak at kung anong gusto niyang family planning method na gamitin. Wala akong bawal Andiyan dyan yung freedom of choice na yan. Nais ko pong liwanagin na meron po tayong freedom of choice o kalayaan pumili ng mga bagay na ito. Wala pong konstitusyon o anumang batas o programa ng pamahalaan na nagbabawal sa kahit sino man na pumili ng bilang ng kanyang anak. Na kung ilang taon ang pagitan sa panganganak o kaya'y ng kung anong family planning method ang gusto niyang gamitin. Matagal na pong nasa kamay natin itong mga kalayaang ito. Wala pong nagbabawal ng paggamit ng condoms, pills, injectables, IUDs, at iba pang family planning supplies sa bansang ito. Ang lahat po ng aking mga nabanggit ay maaari nating mabili saan man lugar ng Pilipinas. Marahil iniisip ng ilan na ang kalayaang ito ay nasa kamay lamang ng mga taong may pera para makabili ng nais nilang family planning method na ang kalayaang mamili ay kaakibat ng kakayahang magbayad. Paano nga naman ang mga mahihirap na walang pambili? Walang pambili nito mga family planning gadgets nito at walang pambili ng pagkain. Paano nga naman? Maaari bang masabing may kalayaan din sila? Mr. President, nais ko pong bigyang linaw na taon-taon naglalaan ng pamahalaan ng pondo para matugunan ang mga pangangailangan na ito sa family planning supplies ng ating mahihirap na kababayan. Mapapatunayan ito ng taunang budget na ibinibigay ng Kongreso sa Department of Health para ipambili ng iba't ibang klase ng family planning supplies. Sa taong ito, mayroong mahigit na 500 million pesos ang nakalaan para sa pambili lang ng contraceptives. Ito po ay para sa mga kababayan nating nais gumamit ng family planning supplies ngunit walang kakayahang bumili nito. Isang katotohanan po itong hindi maaaring ipagkaila ng mga nagsusulong ng RH Bill. Ang mahihirap po tulad ng mayayaman ay meron ding kalayaan at kakayahang pumili kung ilan ang nais nilang maging anak. Kung ilang taon everyday. Ayan Section 9 kung saan itinatakda ang pagkakaroon ng regular na purchase ng family planning supplies sa lahat ng pambansa na lokal na ospital, pati na sa panlalawigan, panlunsod at municipal health offices. Ayan, tingnan niyo po yung Section 9. Ang epekto po nito, magiging obligado ang mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa pagbili ng mga sinasabi nilang mahalagang gamot na contraceptives at iba pang family planning supplies.
Ang problema po, maaaring labag ito sa ating konstitusyon. Nakadamba na sa ating konstitusyon ang pagkakaroon ng lokal na otonomiya ng local government units. Nangangahulugang ito, ano man ang mangyari, kailangang igalang ng Kongreso ang otonomiya ng pamahalaang lokal. Isinabatas ang Local Government Code. Dito po sa Senado, isinulong po ni Senador Aquilino Pimentel para tiyaking hindi rin naman aabuso ang mga pinuno ng LGU. Kinikilala ng ating konstitusyon na iba't ibang lokalidad sa ating bansa ay may mga iba't ibang pangangailangan. At ang mga namumuno ng bawat lugar ay higit na nakakaalam kung anong higit na kailangan ng kanilang nasasakupan at kung anong mas nakakabuti sa kanilang lokalidad. Sinasabi po ng mga tagapagpasulong ng RH Bill na sila po ay para sa freedom of choice o kalayaang makapili. Pero hindi ko maintindihan na sila ang magkakait sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan ng kalayaang pumili ng programang angkop para sa kanilang mamamayan. Bakit kailangang igapos ng RH Bill na ito ang mga kamay ng mga lokal na opisyal? Wala pong mali kung ipaubaya natin sa kamay ng mga lokal na opisyal ang pangangalaga sa kanilang nasasakupan. Sa mga sinasabi nilang mga syudad, munisipalidad, probinsya na tumututol sa pagpapatupad ng programa ng reproductive health, dito papasok ang responsibilidad ng DOH. Ang DOH ang kinakailangan kumilos sa pagkakataong hindi sumusuporta ang LGU head sa mga programa para sa family health. Meron pong 8.1 billion pondo para sa family and reproductive health program para sa lahat. Dapat pong ipatupad ito ng Department of Health para sa lahat. Mr. President, naniniwala po kung hindi ka lang ipasa ang RH Bill. Lahat ng mga agam-agam na mga nagsusulong na RH Bill ay matagal nang pinatahimik at tinugunan ng mga batas at programang mayroon na tayo sa kasalukuyan. Hindi nagkukulang ang pamahalaan sa paglalaan ng pondo sa programa makakatulong sa ating kababaihan at sa kanilang mga sanggol. Hindi natin kailangan ng RH Bill para lamang maglaan ng 3.5 billion pesos gaya ng nabanggit sa interpellation na isinagawa ni Senator Lapid kay Senator Pia Cayetano para sa mga condoms, IUDs, pills, injectables at iba pang family planning supplies. Hindi ito ang tamang solusyon sa mga nanay na namamatay sa pagdadalang tao. Hindi ito ang tamang solusyon sa pagsasalba sa mga sanggol na namamatay sa malnutrisyon. Hindi ito ang solusyon sa kahirapan ng ating bansa. Hindi ito magbibigay ng kasagutan sa suliranin sa populasyon, kung meron man. Bago natin ilaan ang 3.5 billion para sa mga contraceptives, maisip sana natin na mga walang malay na sanggol na nasa sinapupunan na pagkakaitan natin ng pagkakataong mabuhay. Bigyan po natin sila ng pagkakataong masilayan ang ating mundong ginagalawan. Hindi po sakop ng ating kapangyarihan na hadlangan ang buhay sa mundo ito. Bago natin ituring na pangunahin at mahalagang gamot ang mga condoms, IUDs, pills at iba pa mga family planning supplies, isaalang-alang muna natin at huwag ipagsawang bahala ang mga kasamaang maaaring idulot ng mga ito. Hindi lamang sa kalusugan ng ating mga kababayan at mga bata, ngunit higit pa rito sa kaugalian natin ng bawat Pilipino. Huwag sana nating iisang tabi ang mga nakakabahalang epekto ng mga ito sa kalusugan ng mga kababaihan. Lalong-lalo na ang nakamamatay na breast cancer. Mismong ang WHO, nakakampi rin po nila. Sila po ang nagpapatunay niyan na madami pang mga eksperto sa medisina at hagham. May ganito ang epekto ng mga contraceptives. Ito po galing sa iba't ibang parte ng mundo. Mr. President, hindi naman po natin pinagsasawalang bahala ang buhay ng mga inang namamatay sa panganak. Ngunit hindi ang contraceptives ang magliligtas sa kanilang buhay. Hindi pagpigil sa pag-usbong na walang malay na buhay sa sinapupunan ang solusyon
para mabawasan ang bilang ng mga inang namamatay sa panganganak. Malabis ang pagbibigay halaga ng RH bill sa contraception, habang isinasantabi naman ito ang iba pang mahahalagang bagay gaya ng pagpapagamot at pag-aalaga sa may sakit at namamatay. Ginoong Pangulo, Mr. President, ito po ang iiwan kong mga salita. Iilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan. Subalit, bawat isa sa atin ay maaaring kumilos, gaano mang kaliit, para ibahin ang takbo ng mga pangyayari. Kapag pinagsama-sama ang ating munting pagkilos, makakalikha tayo ng kabuuang magmamarka sa kabuuan ng kasaysayan ng henerasyong ito. Ang mga hindi mabilang na iba't ibang galaw ng katapangan at paninindigan ang muhubog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tuwing naninindigan tayo para sa isang paniniwala, tuwing kumikilos tayo para makapagpabuti ng buhay, ang buhay ng iba, tuwing nilalabanan natin ang kawalan ng katarungan, nakakalikha tayo ng mga maliliit na galaw. Kapag nagkakasama-sama ang mumunting galaw ng mga ito, bubuo ito ng isang malakas na puwersang kaya makapagpabagsak maging ang pinakamatatag na dingding ng opresyon. Sa akin po mga kapwa senador, nasa inyong mga kamay po ang kinabukasan ng mga sanggol at ng mga batang Pilipino. Kapag pinasa po ninyo itong RH Bill, ay kaawaan sana po tayo. Yan po may kapal. Mr. President, for the record, I will transmit to each member of the Senate the official and complete contents of my four-part turno en contra. Thank you, Mr. President.